Biglang bumuhos ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila, kaya ang ilang lansangan, ayun, agad binaha. Sinimulan pa naman ang pagkukumpuni ng ilang kalye. Mula sa Caloocan, nakatutok live si Susan Enriquez. San? Mel, sa kabila na isinagawang road reblocking dito sa bahagi ng Caloocan ay maayos naman ang daloy ng trapiko hanggang sa mga oras na ito. Bagamat nagkakaroon ng bahagyang build-up, lalong-lalo na dito sa may monumento. Pero sa mga oras na ito ay maayos pa naman ang daloy ng mga sasakyan doon sa magkabilang panig, northbound at southbound. Kanina nga ay nadaanan ng GMA News ang nakaschedule na road reblocking sa EDSA malapit sa Caloocan. Patapos na raw ito at curing na lang ng semento ang kailangan. Pero sa ilang lugar, sisimulan pa lang ang reblocking o pagkukumpuni sa kalye mamayang alas 10 ng gabi, katulad sa ilang bahagi ng Fairview Avenue, Quirino Highway at Regalado North Avenue sa Quezon City at maging sa Nicanor Reyes Street sa Sampaloc. Tatagal ito hanggang sa Lunes ng umaga, kaya payo sa mga motorista maghanap ng alternatibong ruta para makaiwas sa traffic. Samantala, kaninang tanghali, nag-traffic din sa ilang lugar nang biglang bumuhos ang ulan. Biglang buhos ng ulan kaninang tanghali sa ilang lugar sa Metro Manila. Sa bahagi ito ng Tomas Morato, Quezon City, halos zero visibility. Sa lakas ng ulan, agad tumaas ang tubig sa ilang lugar na madalas binabaha. Ang ilang bata, tila ba nakahanap ng swimming pool sa baha na umabot hanggang tuhod. Hanggang gulong din ang itinaas ng tubig sa kanto ng Timog Avenue at Scout Tobias. Ilang sasakyan ang nagtangkapang tumawid pero dahil di kakayanin at baka tumirik pa ang sasakyan, walang nagawa ang mga motorista kundi ang mag-U-turn at humanap ng ibang daan. Nagdulot ang biglaang paggulan ng pagsisikip ng trapiko, tulad sa kahabaan ng Quezon Avenue dahil sa pagtaas ng tubig sa biyak na bato. Hindi inaasahan ang pag-ulan dahil noong Lunes ay opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang dry o summer season. Paliwanag ng Pag-asa, yung easterly wind na galing dito, yung easterlies, then meron din pong component na galing sa northeast. Nagkaroon ng convergence sa area na to at yun po yung kulay dilaw na cloudiness na makikita natin po dito. At yun yung nagbigay ng pag-ulan. Pangkaraniwan naman daw na nangyayari ito kapag tag-init na bigla ang umuulan, kaya dapat maging maingat at handa sa papalit-palit na panahon. Kaya po ang nire-recommend namin pag summer, magdala ng payong sa init at sa hapon kung umulan, magagamit pa rin natin. Sa darating na Sabado at Linggo, posible pa rin daw makaranas ng pulo-pulong pagkulog at pag-ulan sa Metro Manila at silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ayon sa MMDA, ito pong mga sisimulang reblocking ngayong alas 10 ng gabi ay matatapos sa Lunes ng madaling araw. Pero tiniyak po nila na simula sa Lunes hanggang sa Miyerkules Santo ay wala na mga gagawin pang road reblocking at ipagpapatuloy na lamang ito sa darating na Huwebes Santo. Pagtiyak naman itong MMDA, magpapalabas sila ng mga tauhan para po matiyak na magiging maayos ang daloy ng trapiko sa darating na Linggo. Mel? Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez.